Naghahanda ka rin ba ng isusuot mong damit tuwing umaga? Kung ano ang bagay sa'yo, kung ano ang komportable, o kailangan mo para sa trabaho. Damit ang isa sa basic needs nating mga tao. Pero naisip mo na ba ang proseso para mabuo ang t-shirt o pantalon na isinusuot mo? Mula sa bulak at sinulid, silipin ang pinagdadaanan bago natin maisuot ang paborito nating damit. Ito buong kwarto na ito, ang laman nito, approximately 2 tons yung bigat nila galing sa 2 ektaryang taniman ng cotton. At alamin ang epekto nito sa kalikasan. Para makapag-produce ka ng 1 kilong tela na gawa sa cotton, you need to use at least 10,000 liters of water. Kanina, malakas ang ulan sa labas. Halos bumabagyo, pero hindi mo pa rin mapipigilan yung dami ng tao na pumapasok at pumunta dito sa loob ng mall. Isa sa mga pinupuntahan ng mga tao dito is yung sale ng damit. Dating 1,199.75, ngayon 500 pesos na lang. Sa mga ganitong panahon, sinasamantala ng mga tao kasi bagsak yung presyo ng mga usually mahal na damit. For 150 pesos, mura na yan. Kahit saan tumingin, puro damit ang makikita. Ang dali na ring palitan dahil madali na ring bumili. Ayon sa isang survey, 3 sa bawat 10 Pilipino ang nagtatapon ng damit pagkatapos itong maisuot ng 1 beses. Pero, alam nyo ba kung saan nanggagaling ang damit na sinusuot ninyo? At kung gaano karaming enerhiya, tubig at kemikal ang pinagdaraanan nito bago natin maisuot? Ang pinakakilalang natural fiber na ginagamit sa paggawa ng mga damit, ang cotton o bulak. At sa Ilocos Norte, nagmumula ang halos lahat ng lokal na bulak sa bansa. Dinayin natin yung isang lugar dito sa Ilocos kung saan pinagpapatuloy nila yung tradisyon ng pagtatanim ng cotton. 1 beses sa 1 taon lang kung magtanim at mag-ani ng bulak ang mga magsasaka sa Pilipinas. Dinadala nila ang naiipong bulak sa Philippine Fiber Industry Development Authority. So ito yung cotton seeds, no? Ibig sabihin, meron pa siyang, ito yung cotton, kasama yung buto, no? Ito yung inilalagay nila dito sa ginning machine para mahiwala yung buto doon sa cotton mismo. Kailangan magsuot ng ganitong mask dahil sa proseso ng ginning, ang daming fibers na lumilipad na pwede mong malanghap. 20,000 litro ng tubig ang gagamitin para makagawa ng 1 kilong bulak. Yung kanina na medyo matigas pa, ang tigas iba yung quality, iba yung texture. Pag dumaan dito sa ginning machine, nagiging napakalambot na at nawawala na yung mga buto-butong mararamdaman. Wala na sila dito halos. Yung mga buto na nakikita natin dito, nahiwalay na, ika-classify pa nila ito whether it's going to be for industrial use or yung good quality cotton. Ito rin ang butong ibinabalik sa lupa tuwing buwan ng pagtatanim. So yung pag nahiwalay mo na yung cotton, tsaka yung buto, ang tawag niya dyan, lint. So ito buong kwarto na ito, approximately 2 tons yung bigat nila galing sa 2 ektaryang taniman ng cotton. Dati, isa tayo sa napakalaking producer ng cotton. We contribute to the cotton industry sa buong mundo. Pero ngayon, sobrang kaunti na lang at almost negligible na yung amount ng cotton na piniproduce natin. Mostly for local consumption na lang. Ang cotton din kasi may pagka-temperamental Kailangan mo ng maraming tubig sa ilalim, ayaw niya ng tubig sa ibabaw. Right? So, nagkaroon ng mga ibang crops na mas mabilis siguro nilang nako-convert into cash, lumipat sila sa ibang pananim. Pero kakaunti na raw ang tanim ng bulak sa Pilipinas. Ang 35,000 ektaryang taniman ng bulak noong 1990 sa bansa, aabot na lang ng 30 hektarya ngayon.
Ang natitirang taniman ng bulak sa Pilipinas, pinipinsala pa ng mga peste. Isa sa mga primary reasons kung bakit daw bumaba yung production natin ng cotton dito sa Pilipinas is yung mga parasites na nanggaling pa sa ibang bansa na napunta dito sa atin sa Pilipinas. Dahan-dahang iniikutan at pinipili ng cotton bollworm ang ball o seed capsule na kanyang kakainin. Isa dyan yung bollworms, no, na kumakain sa mga batang cotton bago pa man lang ito bumukadkad. Sa loob ng ilang minuto, makikitang butas at hindi na maaaring sumibol pa ang bulak. Aside from that, meron pa mga cotton stainers, eventually causing stains dun sa cotton, decreasing the quality of the cotton that we produce. Wala tayong means para makontrol yung population nitong bollworm na ito para makalaban natin. Actually, mayroon tayong tinatawag na IPM o Integrated Pest Management. Okay. Ito ay ginagamitan natin ng judicious use of chemicals o Okay. pesticides. Okay. Mayroon tayong cultural control, yung ginagamitan natin ng iba't ibang tanim na host ng bullworm para doon sila lilipat. Okay. At saka mga biological control. But despite all these efforts, patuloy pa rin yung... Yes, patuloy pa rin. Okay. Dahil sa kakulangan sa infrastructure, yung ilang sa mga dinarvest na nila ng mga cotton, after nilang ihiwala yung buto doon sa mismong sa bulak, no, dinadala pa pala nila ito sa Maynila para doon gawing sinulid. Ito yung cotton na tumutubo sa Pilipinas. Dinadala rito sa atin para ma-convert natin siya sa yarn. Bago maging kalidad na sinulid ang bulak, dadaan muna ito sa maraming proseso. Dito sa makina yan, bukod sa paglilinis, bubuksan din niya yan kasi medyo dikit-dikit siya. Ito yung lap na ginagawa natin, pure cotton pa rin siya. Ito yung itsura ng lap. Ang timbang kasi ng isang lap, tumitimbang kami ng mga 20 kilos. Ang malalaking rolyo ng bulak, daraan sa carding machine para maging sinulid. Kasi itong carding, kaya tinatawag nating heart of spinning kasi na-achieve mo na yung 50% quality na gusto mong ma-attain dun sa yarn. Yung pagpaparallel ng fiber, nandyan na lahat yun. Ang kahalagahan kasi ng parallelism, magiging even yung yarn na ipoproduce natin. Kasi pag hindi siya parallel, yan yung magke-create ng uneven yarn. Yun yung mga tinatawag nating thick and thin, yung himulmol, dyan ang gagaling yon. Dito sa PTRI, no, itong makinang to, kaya mag-produce ito ng 150 kilos hanggang 180 kilos per day. Yung spindle, yan yon, yung gumagawa ng ating mga sinulid. Yan yung spinning capacity niya. Ang Pilipinas, 200,000 spindles. Merong isang bansa sa East Asia, 7 million spindles. Ang gusto natin gawin, makapagtayo tayo ng gagawa ng sinulid, mas maliit siya, micro, para makagawa ang mga komunidad ng sarili nilang sinulid. Mataas yung demand ng cotton at hindi kaya ng production natin dito sa Pilipinas. Wala tayong choice kundi mag-angkat ng cotton mula doon sa ibang bansa. Mostly, yung mga dinadala dito sa Pilipinas actually mixed with polyester, other synthetic materials already para makablend in tayo sa makapag-compete doon sa presyo dito sa atin sa Pilipinas. Isa ang polyester sa mga sikat na material na ginagamit sa paggawa ng mga damit ngayon. Dahil mas mura, matibay, at tumatagal ang kulay ng damit na gawa dito. Ang isang damit na gawa sa polyester, sumasama sa tubig ang 1,900 microplastic fibers sa tuwing nilalabhan. Ito ang isa sa pinagmumula ng microplastic pollution sa ating karagatan. It's really a challenge para pag-isipan yung environmental impact dahil lagi namang may impact. Pero I would still focus on the kind of waste na inilalabas kasi we need these products. Ang plastics ay may quality na the more that you use it, be-breakdown at nagli-leak yung mga chemicals na meron dito. So dyan papasok ang kalahagahan ng meron tayong cotton, naturally magbabiodegradate. If we're looking at the environment, yung ecology, dun ka sa natural. Kasi nga dun sa mga problema natin sa plastics, hindi na kaya ng mundo natin na ma-absorb.
Welcome to my home. I just want to show you kung paano ako mag-start ng aking day dito sa bahay. Ito yung aking closet and dito ako namimili ng mga pang-shoot ko, yung pang-everyday ko, yung uniforms ko. Not realizing na yung cost pala ng paggawa ng mga damit na ito ay malaki ang impact niya sa ating environment. Sa Taytay, Rizal, na itinuturing na garment capital ng Pilipinas, aalamin namin kung paano nagagawa ang ilan sa ating mga damit. Isang warehouse na punong-puno ng tela ang pinuntahan namin. Kalimitan ang inaakit ko ay mga bundok. Pero ngayon, ang inaakit ko ay bundok ng tela. Umaabot lang daw ito ng halos 150 per kilo. But what is the real cost of this fabric, itong mga garments na ito na gawa sa cotton? Galing pala sa ibang bansa itong mga tela nito. Para sa ating mag-import ng mga tela, ibig sabihin, hindi na tayo nakapag-produce ng sarili nating cotton. Sa China, Bangladesh at South Korea, nag-i-import tayo ng tela. Para makarating yan dito sa Pilipinas, yung carbon footprint niyan, napakalaki din sa ating environment. When you say carbon footprint, ito yung mga na-involve sa proseso kung saan maraming carbon ang pwedeng ma-release. Any product na kailangan ng intensive na pagta-transport, yung intensive na use of natural resources, tumataas ang carbon footprint nito. Ang isang t-shirt na sinusuot natin at nabibili sa halagang 200 piso, kailangan ng 2,000 at 700 litro ng tubig. Katumbas ng 2.5 taong tubig inumin ng isang tao. Paano pa kaya ang paborito nating pantalon? Nakita ko ang daming mga sewing machines, tas ang daming ilaw doon sa area. May mga electric fan. Mahigit 100 yung mga mananahe. Sa isang araw, ilang jeans ang napuproduce nyo? Yung natatahi? Yung bawat linya dito, napuproduce ng 700. So, 3 linya, nakaka 2,000 plus. Para makagawa ng isang maong, mahigit 30 na steps ang kailangang gawin. Some of them have been sewing for several years already. Nanay, sa palagay nyo, simula nung nagsimula kayo manahe, ilang pantulon na ang nagawa nyo? Marami na po. May 1 milyon na. Mahigit pa po. Mahigit 1 milyon, bira nyo. Bukod sa labor cost, kailangan ng 800 gramo ng cotton, 8,000 litro ng tubig na kayang pumuno ng isang truck ng semento, at 400 megajoules o enerhiya na sapat para mapailaw ang isang bombilya sa loob ng 42 araw, ang nagagamit sa pagtatahi at transportasyon ng bawat pantalon. So itong ating segment will teach us how to be mindful. Ang karaniwang Pilipino ay nagmamay-ari ng halos 100 damit at bumibili ng bagong damit tuwing may okasyon. Fast fashion. Yan ang tawag sa mabilis na pagpapalit ng mga fashion trend o usong damit. Fast fashion means that as soon as a trend comes out in the global market, trends, the manufacturers, the retailers, they are quick to produce the products and sell them in the retail stores. Filipinos, we are regarded as fashion followers, meaning we like to follow the trends that happen from Europe, from Western countries, from Japan, from Korea. The more clothes that we buy, the more materials that needs to be produced. Mas malaki ang impact nito sa ating kapaligiran. Even me, I will not say that hindi ako guilty sa ganitong fast fashion. So ito yung aking closet and sobrang siksikan na nga, no? Nagbawas na ako niyan pero marami pa rin siya. And then, hindi lang ito, I have also my workout clothes. Yan, nandito yung mga t-shirts. Hindi lang ito yung 2 layers sa likod niyan. Meron pa. I still have more dito sa mga maleta na ito.
Hindi na namin maibalik dun sa aming lalagyan kasi sobrang sikip na. And then, ito yung mga duffel bags namin. Sa akin lang to. I have 2 duffel bags na hindi ko pa rin na ibabalik yung mga damit ko. Hindi ko na-realize na ang dami naming damit. Parang gusto kong bilangin kung ilang pirasong damit meron ako dito sa aking mga closet. Ano. Yikes! Nahihiya na ako. Ang dami na. I'm not proud of this. Okay, natapos ko na yung mga polo ko. Pero kita mo, napuno ko na yung kama. And polo pa lang ito. I still have pants, I have t-shirts. Wala pa itong nasa bag ko. Ito, mga bagong damit ito. Ayan. Yung mga plastic pa. Ilang damit ang meron ka? Sa World Apparel Fiber Consumption Survey ng United Nations, ika-35 ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamataas na clothing consumption. It's actually a disadvantage, especially to the environment, because the fashion industry is regarded as one of the major polluters globally. And the quicker you produce products, the more you are actually emitting carbon footprint. Ang mga damit na araw-araw nating sinusuot, nagmumula rin sa kalikasan. Sa paglipas ng panahon, nakikisabay na tayo sa fast fashion o mabilis na pagpapalit ng mga usong damit. Well, in the past, started really with just people making clothes at home. The world evolved and consumerism happened. More industries started to sell fashion, set up retail shops, bigger department stores. Lumalaki ang demand ng mga damit, kaya mas maraming tela ang kailangan nating gamitin. Mas maraming sinulid ang kailangan gawin. Mas maraming tubig, chemical, lupa at enerhiya ang nagagamit natin. Mas malaki ang epekto sa kalikasan. Problema rin ang mga clothes waste o mga tinatapong damit. Kasama na rin ang mga telang pinagtabasan. Sa Taytay, Tiange, non-stop ang mga namimili ng damit. Dahil locally made, maliit ang carbon footprint. Ang mga remnants o pinagtabasang tela mula sa ibang bansa, ginagawa nilang damit. Ito ay sariling gawa ng mga taga-Taytay na nasa garments industry. Wala ng textile sa Pilipinas. Imported from China and Korea. Siyempre, excess nila, mura ang tela. Kami naman taga-Taytay, manufacturer, binili namin, thus nag-produce kami ng kanya-kanya style sa mababang halaga. I think Filipino consumers or consumers in general, they can just be more conscious of their actions. Another suggestion would be is if you buy goods, try to buy goods that are durable with better quality and that would last longer. Sa Kiangan, Ifugao, bibisitahin namin ang Tuali Tribe. Kabilang sila sa mga tribong patuloy na gumagawa at gumagamit ng tradisyonal na damit. Meron dong isang common working area kung saan tinetrain ng matandang eksperyensyado sa pagwi-weaving. I made it to this tribes ng Tuali and inabot din ako ng 1 kilometro pero akyat baba kaya medyo hiningal tayo. Noong unang panahon, anabol or traditional woven clothes ang sinusuot ng mga taga-Cordillera. Yari ito sa hinabing mga sinulid na gawa sa cotton. Ang puyo, lama, at balko ang tradisyonal na kasuotan ng mga babae. Bayaong naman para sa mga lalaki. Hindi na ito yung suot nila araw-araw, ano? Pero at least yung weaving tradition is still alive. Hi, Auntie. I'm Dr. Nielsen Donato from Born to be Wild. So,
Wow, ito po yung mga finished products ng mga weavers nyo. Yes, these are the traditional ones. Itong ganitong tradition, how long has it been with the tribe? Oh well, ever since panahon pa ni Mama. Parang they were born with this Yes, yes. tradition. And then- Nakuha yung attention ko po dito, no? Ito po. This one looks like a snake. That one looks like a lizard. Mukhang mga birds yan. I think our ancestors, what they express their art through what they see in their environment. It's a very rich tradition and culture. It's really amazing how it's done. Ablan o backstrap loom weaving ang traditional na paraan ng kanilang paghahabi. So dito na nakita natin na yung pagwi-weave nila is napaka-detalyado, it's very manual, hindi siya gumagamit ng langis, hindi gumagamit ng kuryente. Lahat ng proseso, isang tao lang gumagawa. Si Manang Nancy talagang, kita mo, kailangan masinsin niyang hinahabi itong tela na ito. Pag natapos na ito, siguro mga 2 yards. 2 yards lang ang haba. Tapos puputulin nila yon, pagdudugtong nila, and makakabuo siya ng isang blouse. Aabutin ito ng ilang linggo. 1 to 2 weeks. 1 to 2 weeks, isang buong ganito na. Itong napakagandang tradition na ito is barely alive. Wala na raw kasi silang mapagkukunan ng mga materyales tulad ng cotton. Kung tayo sa mall o Tiangge namimili ng damit, sa kalikasan sila nakadepende ng mga materyales tulad ng cotton para nagagamit sa paghahabi at paggawa ng damit. They now plant, our ancestors plant it at some corners of the rice terraces, the rice paddies. Parang technology transfer from maybe sino yung nag-introduce. And then they were taught how to spin it and then dye it also. But now, It's a documentation. wala na yung mga ganong Wala way na. of- Mas pinili na raw kasing itanim ang mga pagkakakitaan katulad ng palay. At dahil wala nang tanim na cotton, bumibili sila ng sinulid mula sa PTRI or Philippine Textile Research Institute para makapaghabi. It was a dyeing arts, craft in our town. Para mas mapadali ang paraan ng paghahabi at makagawa ng detalyadong disenyo o pattern. Bukod sa ablan, naghahabi na rin sila gamit ang tilyar or upright loom. Nakita niyo itong mga design nito. Kumpara sa atin, kung gusto natin yung mga design, tinatatak na lang natin katulad nito, no? Pero for them, to be able to design something like this, ito yung mga traditional way nila of pounding rice, kinukompute pa pala yan tulad nito, no? To find out kung ilang threads ang gagamitin, tapos pinaplot pa nila yan. Aayusin nila ang mga sinulid base sa napiling disenyo. Warping ang tawag dito. Okay, susubukan ko yung warping na ginagawa nila. Sabi nila, bawal magkamali dito. Dahil pag nagkamali ka dito, hanggang dun sa dulo, dyan sa gitna. Imagine me doing this on my free time. Sigurado I'll be very proud of the product that I'm doing. Isipin nyo, 900 plus na sinulid ang kailangan nating gamitin para lang mabuo itong telang ginagawa natin. Mabusisi ang paraan na ito ng paghahabi. Bawat isang sinulid pinapasok dito sa needle, ang tawag nila dito. At biro mo, 1,600 na sinulid, isa-isa mong pinapasok doon. And finally, makikita natin yung napakadetalyadong pattern. Mahirap man ang ganitong paraan ng paggawa ng damit, mas mababa naman ang carbon footprint nito.
Hindi papalit-palit ang disenyo at mas pantagal ring nagagamit ang bawat piraso. Sa panahon ngayon, sa henerasyon ng mga mas bata, yung fashion no, parang napakabilis lang. Dito, isa lang ba ang fashion? Yes, this is the only way they have been designing their blouse. Para hindi tuluyang mamatay ang paghahabi, tinuturo ng organisasyong Kandama ang tradisyong ito sa mga batang miyembro ng Tuali tribe. Tubong Cordillera rin ang mga miyembro ng Kandama. Hindi lang mga matatanda ang nag-aaral na mag-weave, pero ito, si Rosalyn, kahit na she's still a young lady, inaaral niya itong pag-weaving. Bulak ang pinakakilalang natural fiber na ginagamit sa paggawa ng damit. Natural man, makonsumo daw ito sa tubig. Polyester ang nauusong material ng damit ngayon. Konti man ang ginagamit na tubig para sa polyester, nakakadagdag naman ito sa polusyon dahil sa mga microplastic at langis na ginagamit sa paggawa nito. Makikita ang dami ng enerhiya, langis at gas na ginagamit bago mabuo ito. It's really a challenge para pag-isipan yung environmental impact dahil lagi namang may impact. Pero I would still focus on the kind of waste na inilalabas kasi we need these products and we will need to use resources to produce these products. I think cotton would still more beneficial or a better product than other kinds of textile. Ang sinulid na gawa sa bulak ng Pilipinas, hinahabi ng ilang komunidad sa Ilocos Norte para gawing inabel cloth. It's a kind of fabric na yari sa cotton na hinarvest mula dito sa Ilocos. Sa barangay Lumbaan, naabutan namin naghahabi ang 94-year-old national living treasure ng Pilipinas, si Lola Magdalena. Siya yung kumbaga forerunner, nagpatuloy ng tradition dito sa Lumbaan ng paghahabi. Ang kanyang pang-araw-araw na damit, hinabi ng isang buwan gamit ang sinulid na mula sa bulak. She started weaving at the age of 15 to 16 and she has been weaving since then hanggang sa ngayon. Dahta idi da kam tag kabanwag da kamami na bakit da amin pangablam mi idi na kota isuti arwatem met maabel na dahil arwatem na masapol mi dahil amplem met isuti us-usaram mi sa doktor. Sa paghahabi, bawat sinulit may bilang na sinusunod bago makagawa ng disenyo. Ang damit noong araw, bago maisuot, mano-manong hinahabi. Na-amaze ako doon sa mga gamit na ginagawa nila sa paghabi. Kita mo talaga, they're all made from old wood, luma na ginagamit pa rin nila ngayon. At talagang malalaki at matitibay. Kanilang paa lang yung ginagamit nila sa paghabi, kanilang kamay. Other than that, wala. So, it's man-powered and talagang labor of love kasi yung design na gagawin mo is yung design na nasa utak mo. It's not an easy task kasi kailangan tama yung pedal na hapakan mo, yung kulay ng ilalagay mo doon, at saka yung bawat hibla na ipapasok mo doon sa design mo ay tama. So, subukan natin maghabi yung ginagawa nila kung gaano kadali or gaano kahirap, no? So nakakailang threads pa lang ako dito, wala pang ang 1 inch pero ang tagal ko nang nandito sa nakaupo para gawin yon. At tumatalsik-talsik pa yung panghabi ko. So imagine mo kung magtatapos sila ng ilang yarda, nakakaubos sila ng isang araw para sa isang yarda. Dahil kakaunti na ang inaaning bulak at makinang ginagamit para makagawa ng sinulit, mapapansin na iisa lang ang naghahabi gamit ang 100% cotton sa kanilang barangay. Pag sinabi mong inabel, puti lang yan. Dahil hindi naman sila nagkukulay at wala silang capacity or ability to color. Pag naibigay na po itong material, ibinigay na po yung pattern, kami na pong bahala. Babalikan na lang. Babalikan na lang. Itong gano'ng kalaki itong in-order nila sa inyo? Mga 50 yards po. Sa 3 taong paghahabi ni Estrella, ang 50 yardang inabel aabuti ng 1 buwan bago matapos. Mga magkano po aabuti nun?
Labor lang po ang binibigay sa amin. Ah, okay. 200 pesos per yard po ang labor. Yung talagang cotton, ito lang, itong mga to, kakaunti lang. Ang dami pala nila doon na may kulay na. They're all polyester and because of the demand of color, nag-adapt na rin sila sa kailangan ng tao para mas ma-increase yung sales nila. Siguro nag-introduce na rin sila ng polyester doon sa kanilang gawa. 2012, doon na kami kumukuha ng polyester. Yun na talagang hinahabi namin dahil walang mabiling cotton. Taon-taon, tumataas ng 7% ang overall demand sa paggamit ng polyester fiber sa buong mundo. Kulang ang supply ng Kulang cotton. din. Kaya na-resort kayo sa polyester. Opo. Ngayon, meron cotton na ulit. Meron na po bang... Mayroon na pong cotton ngayon yung mga tinanim namin pero hindi pa namin masyadong ginagamit kasi wala pong spinning machine dito sa Lumbaan para may tuloy-tuloy po yung cotton na hahabiin namin. Kung may sapat sanang spinning machine ang Barangay Lumbaan, mas pipiliin pa rin nilang gumawa ng matitibay na inabel cloth gamit ang bulak. Ngayon, dahil nakikita natin worldwide, mas malaki ang hinahanap ng mga natural materials. Dapat ma-appreciate natin, iba ang halaga nito kasi natural to eh. Hindi to makakapollute sa ating katubigan, sa lupa natin, hindi niya gagamitin yung mga finite sources niya. Tapos, eto nagbabiodegradate. Fibers that come from cotton, banana, pinya, at abaka. Pwede natin pagyamanin ito because unang-una, mababa yung carbon footprint na pinoproduce niya. It's sustainable and it will help our local agriculture. Kung makikita natin yung value in wearing more sustainable clothing rather than looking at fashion at saka yung effect nito sa environment, we can focus more on a more sustainable fashion industry. Mula sa paghahabi ng mga tela para sa mga damit na tumatagal ng maraming taon. Sa paglipas ng panahon, malalaking makina na ang gumagawa ng mga tela. Nagiging mabilis ang pagpapalit ng disenyo ng mga damit. It started really with just people making clothes at home the old days. You hand weave it, you hand sew it, and it's made with the best kind of quality, really good workmanship. And of course, the world evolved and consumerism happened. Mapamall man o Tiangge ang puntahan namin, non-stop ang mga namimili ng damit. Sa Taytay, Tiangge, ang mga remnants o pinagtabasang tela mula sa ibang bansa ang ginagawa nilang damit. Maliit ang carbon footprint nito kumpara sa mga imported na RTW. May tinatawag silang mga remnants. Basura na ito ng mga ibang countries, Pero tayo mga Pilipino, natatahi pa natin into beautiful clothes. We just kind of reuse and prevent the production of further waste. Pero hindi lang mga tela ang ini-import natin. So pinunta namin sa Baguio, nakita mo yung interest ng mga Pinoy mamili ng mga damit. Mula umaga hanggang gabi, may ukay-ukay na mabibilhan. Lakas ng ulan dito sa Baguio. Tuloy pa rin ang negosyo nila and nakikita ko pa rin na may mga nakapayong na namimili. I think there is a great demand for ukay-ukay products because of the lower price points. Kinaaliwan man natin ang ukay-ukay. Ilan sa mga ito ang itinuturing na clothes waste o mga itinapong damit. Ang ukay-ukay ay indikasyon ng sobra-sobrang pagkonsumo natin ng damit sa buong mundo na kadalasang ibinabagsak sa mga bansang katulad ng Pilipinas. Ang mga hindi mabebentang ukay-ukay minsan nagiging basura. Para makabawas sa dami ng mga hindi mabentang ukay-ukay, may ilang nagre-recycle ng mga sobrang damit para gawing mga basahan. Pagka hindi na siya nabibenta, ginagawa namang basahan katulad ng binili namin na basahan. I will not say that hindi ako guilty sa ganitong fast fashion. I have 417 pieces of clothes. Halos siguro 1/4 lang ang nagamit ko dito.
I'm thinking of a solution na hindi ako bumibili ng mga sobrang damit. Pag may konting damage, mga butones o kaya mga butas ng konti, pwedeng i-repair na lang yan. Bumili tayo ng mga matitibay na damit and try to avoid going to sales. Minsan, nahihimo kang bumili doon. Ang gagawin ko is mamimili na ako ng mga damit na hindi ko masyadong ginagamit para ipamimigay ko. Sa dami na binibili nating damit, marami ang hindi na rin nagagamit. So doon sa story na ginawa natin, na-realize ko, clothes is also a source of trash. Kapag nag-sale sila ng damit, talagang halos ipamigay na. Kaya yung mga Pilipino kapag namimili, talagang sugod, no? So, I think, isa ako sa mga yun. So imagine mo na lang kung yung bilyong-bilyong tao sa buong mundo na nakatira would do the same thing. Saan napupunta yung mga damit pagkatapos mo gamitin and its effects on the environment. Siguro mapapaisip ka, do I really need to follow the current fashion or the current trends in clothing? Pwede namang hindi. So ito na yung mga damit na segregate natin. Lahat na ito pupunta dun sa cameramen, staff and crew, at saka dun sa mga nakakasama natin sa field. Ang ethical fashion and lifestyle blogger na si Jella Ornales, aminadong dati siyang hoarder ng fast fashion clothes. From 500, ito na lang yung damit ko ngayon. And I arrange it by colors. Pero basically, yung color palette ko kasi is mga 4 lang. I used to own mga 20 pairs of jeans. Ngayon, 2 na lang. Yung isa bigay ng mama ko, itong isa ukay. Actually, half ng closet ko ukay or bigay ng friends or family. This is all I need for now eh. Ngayon, inaabot na ng taon bago bumili si Jella ng damit. Start slow. Yun lang talaga. Start slow and respect your journey. Huwag kang ma-overwhelm na parang, hindi ko siya magagawa kasi first day pa lang, parang hirap. When it comes to fast fashion, no, we cannot compete. Siguro kailangan lang natin gumawa ng isang branding o improve yung branding natin na itong pinuproduce natin sa Pilipinas is produced by the Filipinos of good quality cotton and is something that benefits the environment and the Filipino people as well. Ako si Doc Ferds Resio. Ako si Doc Nielsen Donato. Born to be wild.